Ngayon po ay Wednesday ng ikatlong linggo ng Kwaresma at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang mga turo ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Tandaan ninyo ito, kahit maglalaho ang langit at lupa, ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa, hanggat hindi natutupad ang lahat. Kaya't sino mang sumuway sa kaliit-liitang bahagi ito at magturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang tumutupad ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ng mga tao ay magiging dakila sa kaharian ng Diyos. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ano po ba ang kahalagahan ng mga batas? Ayon po sa aklat ng Deuteronomio, nalalaman natin sa pamamagitan ni Moses na ibinibigay ng Diyos ang mga batas sa kanila upang maging gabay ng sambayanan ng Diyos sa kanilang paglalakbay patungo sa lupa na ipinangako sa kanila ng Diyos. Sa pamamagitan ng batas, nagkakaroon sila ng karunungan at pag-unawa na tanda ng kanilang pagiging piniling sambayanan ng Diyos. Sa mabuting balita, sinabi ng Panginoon, ang sinumang sumusunod sa kautusan at magtuturo sa mga tao na sumunod sa kautusan ay itinuturing na dakila sa kaharian ng langit. Ito'y nagpapasigla sa atin na ituring ang mga batas bilang ating gabay at hindi po pasanin o balakid sa ating pagsisikap na magiging malapit sa Diyos. Ang pagiging malapit sa ating Panginoon, ang paglago sa ating pananampalataya at pagkakaroon ng kapayapaan sa buhay ay ang mga prize o reward o gantimpala na naghihintay sa lahat na sumusunod sa kautusan ng Diyos. Without close observance of God's commandments, there would also be no close relationship with God. Kung hindi tayo sumusunod sa mga batas, magiging magulo ang ating buhay at walang hanggang problema ang ating mararanasan. Kaya ang susi sa pagkakaroon ng intimate relationship with God ay ang ating matapat na pagsunod sa Kanyang mga kautusan. Ngunit dahil sa ating kahinaan bilang tao, minsan tayo ay nagkakasala at napalayo sa Diyos. Ngunit ang ating Panginoong Hesukristo ay nagtatag ng Sacrament of Reconciliation upang kung tayo ay magkasala, maaari pa rin tayong mapatawad at mapalaya sa ating mga kasalanan. Ang sakramento ng reconciliation ay ang sakramento ng pagpapagaling at ng dakilang awa ng Diyos. Ang Kwaresma ay ang panahon ng ating pagtanggap sa ating mga kasalanan at sa ating pagkakasala sa Diyos. At ang ating pagtanggap sa ating kasalanan at sa ating pagkakasala ay dapat magdadala sa atin sa merciful and healing sacrament of reconciliation. At panghuli, ayon po kay Daniel Palmer, he who obeys God's laws finds him a father. He who disobeys God's laws finds him a judge. Na ang taong sumusunod sa kautusan ng Diyos ay makikita at maiintindihan niya ang pagiging ama ng Diyos sa ating lahat. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.